Mga kabayan, diyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika, ito yung lingkod ay Freddy sa Facebook, /Freddy sa Facebook, at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Sa araw na ito, today is November 19, 2023, Sunday. Ito ay isang araw ng ating tinuturing na pagsamba o pagsisimba sa mga Katoliko at ang ibang mga karamihan sa mga Christian ay ginagalang ang araw na ito upang lahat ay magsimba o sumamba sa araw ng Sunday. At ang pagdiriwang ng Pasko ay sineselebrate ho yan ng buong Christianity all over the world. Now, ito ay sinasalungat ni kapatid Brother Eli Soriano ng Church of God International at maging ang pumalit kay Brother Eli Soriano. Ito ay ini-explain ni Brother Eli Soriano na nabubuhay pa na mali daw. Dahil wala daw sa Biblia. Kung wala sa Biblia, ang ibig sabihin ba ay hindi na natin lahat ng nasa Biblia ay sa paniniwala ni Brother Eli Soriano. Tama siya. Yan ang tanong ko. Kasi maraming interpretasyon ang Biblia, ang mga verses diyan. It depends upon how you interpret it. Maraming mga pare at ibang pastor ay naniniwala na mayroong Pasko. At ito ay ang December 25th. Kung ang paniniwala ni Eli Soriano ay hindi makatwiran at hindi nararapat dahil wala sa Biblia, ang isip niya ay kakaiba sa lahat ng isip ng mga pare at ibang pastor sa Kristyanuhan. Nangangahulugan, ang Church of God ay hindi Kristiyano kasi hindi siya naniniwala sa mga turo ni Kristo. At ang inaano niya ay ang kanyang nabasa at kanyang interpretasyon sa sarili niyang bersyon. Sarili niyang bersyon yan eh. Ano masasabi niyo mga kabayan? Kaya dapat natin ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ni Kristo, ni Yesu Kristo, na nagkatawan tao at Diyos. Sa kay Eli Soriano, si Kristo ay Diyos lang, hindi tao. At ang ginagawa niya sa mga Katoliko ay panayang banat niya, panayang mura niya. At sinasabi niya ang pagmumura ay hindi masama. Katulad ni Presidente Digong Duterte, panayang mura. Panayang mura. Kaya kayo na mga miyembro ng Church of God, mag-isip-isip kayo. Kasi ang ginagawa ni Eli Soriano ay ganito. Ang kanyang pinupunteriya ay kadalasan yung mababaw ang paniniwala at paninindigan at ang kanilang faith sa Panginoong Hesukristo. At ang pinupunteriya niya ay puro Katoliko. Ba't hindi ka pumunta sa Muslim country? Noong nabubuhay ka pa. O kaya yung mga Church of God, pumunta kayo sa Muslim country. At kayong mga miyembro, nagagalit kayo sa mga Katoliko pag kami sumasalungat. Kaya kami ay tumatahimik lang. Pero ito ay
lumalawak na ang inyong panggigipit, pagmumura, at iyong mga hindi namin sinasanto ang mga rebulto. Pumupunta kami sa simbahan upang magdasal. At kami ay napatunayan namin na maraming milagro na nangyari. Ano nangyayari sa mga miyembro nyo? Wala ng pera. Kasi araw-araw nagdadasal kayo. Ang sabi sa Biblia, sa loob ng 1 linggo, 6 na araw kayong magtatrabaho at 1 araw lang kayong magwo-worship. Tapos bandang huli, pag nagipit na kayo, ang sisisihin nyo ay sino? Gobyerno. At bandang huli, ang Diyos na rin. Tinuro ni Jesucristo na para kayong mabuhay ay kailangan matuto kayong mangisda. At yun ang ginawa ni Jesucristo. Tinuruan niya ang kanyang mga apostoles paano ang tamang pangingisda. Kaya karamihan sa mga membro nyo, Church of God, nababangkarote. Kung araw-araw kayo magbabasa ng Biblia, ay dapat pastor na kayo. Nag-aral kayo ng iba-ibang mga kurso, dapat yung gamitin. Paano kung puro Biblia na lang ang gagawin ninyo? Kung ako ay magbabasa ng Biblia araw-araw, at ako ay nagkasakit, sino gagamot sa akin? Sino gagamot sa akin? Sagutin nyo. Nakatapos ka ng pag-aaral pero hindi mo ginagamit at puro Biblia ang nasa isip mo, ay baka masira na ulo mo. Okay? At ang Sunday ay talagang ito ay araw ng pagsimba, araw ng pagsamba, sapagkat it is the Bible. Acts 20 verse 7. 1 Corinthians 16 verse 2. Yan. Kami mga Katoliko at mga ibang Kristiyano, mga Methodist, Protestant, sineselebrate namin ang araw ng Sunday kasi ito ay araw ng pahinga at ng devotion kay Kristo. Okay? At ang Sunday, kinememorate namin ang resurrection ni Jesu Kristo. Okay? Kaya sana ay matauhan na tayo at hindi ang lahat na nagbabasa ng Biblia ay tama ang kanilang binabasa at tama ang kanilang interpretasyon. Kailangan mo ng Holy Spirit para ma-guide ka. Kasi ang interpretasyon mo ay mali. Sinasabi mo sa mga miyembro mo na ito ay tama. Nilalagay mo, bine-brainwash mo. Samantala, kailan lang ba sinilang ang Church of God? Kailan lang? Okay? Sana ito ay magsilbing aral sa lahat, dyan sa inyo sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Hindi masyado dito sa Amerika. Kasi ang mga tao rito ay nagsipag-aral. Imbis na araw-araw ka magbabasa ng Biblia, ay magtrabaho ka para umasenso. Hindi puro basa ng Biblia. Oo, tama yan. Pero sinabi ng Diyos, 1 araw lang. 1 araw lang. Okay? This is your host, Freddy Pilipino sa America Vlogging YouTube. Sana ay magmuni-muni kayo. At ang Roman Catholic Church ay nananatiling tahimik pero ito ang tunay na simbahan
in the Bible na tinayo ni Hesus Kristo. Yan o. Puntahan nyo ang Bible, puntahan nyo sa computer. Sino ba ang nagtayo ng simbahang Katoliko? Okay? Okay. This is your host, Freddy again. In God we trust, never hold your peace.